Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, ang pag-usapan natin ngayon dito, yung pag-surrender or pagkakahuli. So, pinagtatalunan pa rin yung surrender o nahuli. Pero dito sa balitang to, nanindigan po si DILG Secretary Benhur Abalos at ang PNP na nahuli daw nila si Pastor Kibuloy at hindi sumuko. So, tingnan natin kung totoo kasi may mga lumabas na mga interview, may mga, siyempre, kung babase rin naman tayo sa mga statement, lalo na nung kay Pangulong Bongbong Marcos, nasa side na sumuko si Pastor Kibuloy at hindi nahuli. Pero siyempre, itong si Abalos at ang PNP naninindigan pa rin na nahuli nila si Kibuloy kasi kapag sumuko si Kibuloy at hindi doon sa loob ng KOJC compound na huli si Kibuloy, malaking kahihiyan yung kakaharapin nila at malaking kaso yung kanilang bubunuin dahil kumbaga lalabas na rin yung yung warrant of arrest nila is hindi talaga kumbaga invalid yung kanilang warrant of arrest dahil kumbaga tao yung hinahanap wala naman pala doon sa compound tapos kung ano-ano na yung mga pinaggagawa nila ron. Andun na yung mga ang dami nilang human rights violation daw, andun na yung may sinira na silang property. So, medyo malaki yung hinihingi ng KOJC compound. I mean, ng KOJC na danyos sa PNP, particular sa mga opisyal ng PNP na pinaninindigan nila nandun daw si Kibuloy dahil daw may nakuha silang heartbeat dun sa ilalim ng lupa. Hindi natin alam kung tao ba yung nakuha nilang heartbeat o baka special creature. Malay mo si Lucifer or kung anong mga animal yung nandun sa ilalim ng lupa. Pero yun nga, nanindigan pa rin sila na nahuli si Kibuloy sa loob ng KOJC compound. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Nanindigan ng DILG at PNP na sa loob ng KOJC compound nahuli sina KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy at iba pang mga kapwa-akusado. Matapos ang negosasyon sa kanilang pagsuko, nangyari umano ang surrender failure ng paligiran na ng mga pulis ang isang partikular na gusali sa loob ng compound. Tingnan nyo napilitan daw sumurrender si Kibuloy ng palibutan daw ng kapulisan yung buong gusali ng compound. May isang particular na gusali na pinalibutan daw. So, mali na kagad dun sa una nilang statement na nagtatago lang daw si Kibuloy doon sa ilalim or sa basement ng isang cathedral. Diba, gumawa pa nga sila ng hukay na una dininay ni General Torre na naghukay sila. Eventually, umamin din siya doon sa Senate hearing nila Bato na oo, naghukay kami dyan. Tinabunan pa nga nila para hindi mapansin. Pero siyempre, kung di ba naman mga gonggong, ang semento, hindi naman yung, kumbaga, hindi yung kagad titigas na as is na kaparehas nung lumang semento na matagal nang nandiyan. So, halatang-halata na tinabunan pa nila ng kung ano-ano para hindi mapansin. Di ba? Mas lalo pang nadiin sila ron dahil kung wala kayong tinatago, bakit nyo tinabunan? So, yun, doon pa lang medyo sablay na yung statement dito dahil contradicting doon sa sinasabi na nasa ilalim ng lupa si Kibuloy, nasa tunnel, tapos ngayon, nandun pala nahuli daw, sabi nahuli daw, doon sa isa sa mga building na nasukol daw doon si Kibuloy. So medyo mapapaisip ka na akala ko nandoon sa tunnel, bakit ngayon nandoon sa kabilang building pala. Ang ulat ni Patrick De Jesus live. Patrick. Dayan, nakakulong nga sina KOJC leader Apollo Kibuloy at iba pang mga kapwa-akusado dito sa PNP Custodial Center. Dito yan sa kampo. Kung di ako nagkakamali, dyan din kinulong si De Lima. So, kung dyan kinulong si De Lima at nakalaya, so baka
baka may ano pa yan, may charisma pa yan na malay mo na makalaya rin si Kibuloy kasi diyan din kinulong si Dilima, baka nandun pa yung agimat ni Dilima. So, baka lang na ganun din yung mangyari dito kay Kibuloy, makalaya din siya after mga 6 years lang siguro. Pero I think, mga 6 years lang din kasi 6 years din nakulong si Dilima. So, antay-antay lang si Kibuloy. Yun nga pala, may extradition pa pala siya sa American after nga palang malitis siya rito, mukhang ang bali-balita, mukhang ibibiyaya rin siya sa Amerika dahil may mga kaso rin siyang kinakaharap doon. So, mukhang mabe-break yung ano, yung tradition diyan na pag nakulong diyan sa detention cell na yan, makakalaya pa. Mukhang si Kibuloy medyo baka mahirapan kasi after diyan baka transfer din siya sa Amerika. Krame. Nanindigan naman ng DILG at ang PNP na ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa mga akusado ay naging matagumpay o yung pagsuko ni Kibuloy at ng iba pang mga kapwa akusado ay resulta ng tuloy-tuloy na operasyon sa KOJC. Ano ba talaga? Sabi, tinatanong dito kung sumuko o naaresto. Dito sabi ng reporter, sumuko daw. Ano ba talaga ang totoo? Compound. Iniharap sa isang press conference sa Camp Crame sina KOJC leader Apollo Kibuloy kasama ang iba pa niyang kapwa akusado sa mga kasong child sexual abuse at qualified human trafficking na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Sylvia Semañez. Nakaposas at nakasuot ng kulay orange na Persons Under Police Custody o PUPC t-shirt sina Kibuloy. Balot na balot naman ang mukha nito nang iharap sa media pero suot niya ang kaparehong sombrero nang unang ibahagi ang kanyang mga larawan nang siya'y maaresto. Kagabi dumating sina Kibuloy sa Villamor Air Base, lula ng C-130 mula Davao, bago sila inilipat sa PNP Custodial Center. You have the right to remain silent. So, tinransport ng C-130. So, kumpirmado na ang nag-transport is sasakyan ng AFP. So, hindi PNP ang umaresto. So, nandun tayo sa sabihin natin, kasi hindi naman pwedeng ang umaresto AFP kasi wala naman silang power o hindi yun yung jurisdiction nila para mang-aresto. So, PNP lang ang pwedeng mang-aresto pero doon siya sa ISA pumunta. So, sumurrender, hindi siya nahuli. Kasi kung huli, may eroplano naman ng PNP or pwede silang gumamit ng private plane kagaya nung ginawa kay Alex Guo, di ba? Si Alex Guo nga, Indonesia pa. Indonesia ba o Thailand? So, Indonesia. So, ginamitan ng private plane. So, eto pa kaya si Kibuloy na nandito lang sa Davao, wala silang makukuhang private plane. So, medyo magkakaroon ka talaga ng pag-iisip na mukhang hindi sumuko. I mean, hindi siya nahuli. Most likely, nando siya sa sumuko dahil C-130 ng AFP ang ginamit. ISAP yung nakipag-coordinate sa PNP. Siyempre, kailangan may PNP para sa pag-turnover. So, dumaan doon and then meron pang nagipag-negotiate na isang Davao mayor or governor. So, nandun talaga sa sumuko. So, mali yung sinasabi rito sa pagkiklaim ni Abalos at ng PNP na nahuli nila si Kibuloy sa loob mismo ng KOJC compound. Kasi kung doon nila nahuli yun, malamang ang dami na lumabas na picture, ng photo, ng mga, siyempre ang daming vlogger doon. May mga media na nakaabang doon. So, imposibleng wala silang makakuha kahit anumang footage doon or balita na nahuli na si Kibuloy. Parang news blackout pa ngayon nangyari rito Nalaman na lang nila, hawak na si Kibuloy, tinatransport na papunta rito sa Metro Manila. So, ibig sabihin, wala talaga sa compound ng KOJC si Kibuloy at hindi siya doon nahuli. Kasi kung doon yun, automatic yun. Yung mga vlogger nakaabang, halos doon na tumira sa loob ng compound. Wala silang makukuhang video or photo. Kahit ang PNP, wala rin naman nilabas na video or photo na
naaresto nila doon sa building si Pastor Kibuloy. Inasahan sina Kibuloy ng Miranda rights kaugnay ng kanilang mga kaso at isinailalim sa medical examination. Ayon sa DILG at PNP, na-corner na ng mga otoridad sa KOJC compound sina Kibuloy kaya't napilitan silang sumuko. Hindi rin daw totoo na sa labas ng compound nang galing sina Kibuloy. Nasa labas ka na, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing hindi siya magpapahuli. Tingnan mo yung palusot ni Abalos dito ha. Nasa labas na raw si Abalos, bakit pa raw hindi pa tumakas? May plano nga siyang sumuko eh. Kung hindi siya susuko, siyempre aalis na siya dyan, doon sa labas. Since may plano nga siyang sumuko, at sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, wala siyang tiwala sa PNP, so gumawa ng ibang way para, kumbaga, magkaroon ng third party. So, AFP yung napili through ISAF. So, maling-mali ito yung sinasabi ni Abalos, yung palusot niya na nasa loob lang si Kibuloy, kaya nahuli ng PNP. Pero, ang papatunay lang naman dyan, kung meron silang may lalabas na picture or photo na nahuli nga mismo si Kibuloy doon sa loob mismo ng building. Until na wala naman nilalabas. Mga vlogger, wala naman nilalabas na picture or photo na nabitbit si Kibuloy ng mga pulis. Kasi sabi nga dito ng napanood kong isang vlogger na kung doon na mismo nahuli si Kibuloy sa loob ng compound, malamang nagpa-picture na kasi magbibida-bida na eh. Diba? Siyempre, baga, trophy niya na yan. At malamang sa malamang, lilipad kagad to si Abalos papunta doon sa Davao para magpa-picture. Ang ending, wala silang hawak na picture na sila mismo yung nagbitbit kay Kibuloy. Diba? Kasi blankong-blanko nga, kahit nga si General Torre, umamin nga din na wala siyang, kumbaga, hindi, naging matipid yung mga naging statement niya regarding doon sa pagkakahuli, kung nahuli talaga. Kasi nga, siya yung nasa ground eh. Imposibleng wala siyang alam. Diba? Kung doon mismo sa compound nahuli si Kibuloy at nandun siya, marami siyang maibibigay na detalye. Until now, napaka-konti lang ng mga binibigay niyang detalye kasi nga, hindi niya alam. Kumbaga, hindi siya kasali sa kwentuhan kung paano susurrender o paano huhulihin or kung ano bang tawag nila ron. Pero mostly, nando sa surrender eh. So, wala siyang kaalam-alam na sumurrender na pala si Kibuloy. So, kaya napakatipid ng mga statement niya, considering siya yung ground commander. Sa kanya dapat lahat, kumbaga, siya una yung first-hand information dahil nakakausap niya yung mga tao niya, nakakausap niya yung, kumbaga, kung sino-sino yung mga informante niya ron, nakakausap niya. Pero dahil nga sa panoorin yung mga interview ni General Torre, may statement siya doon na talagang hindi siya makapagbigay ng detalye at inaasa na lang niya yung pagbibigay ng statement sa mga mas matataas sa kanya kasi yun yung mas nakakaalam eh. Even nga raw si Chief PNP Marbil, hindi rin alam na sumurrender na pala si Kibuloy. Kahit na itong si Abalos, hindi rin niya rin alam na sumurrender na pala si Kibuloy. Kaya ang niya rito, statement niya, pinaninindigan niya na nahuli daw si Kibuloy sa loob mismo ng compound. Huli, hindi ba? Why do you have to go inside? Di ba? At pangatlo, nahuli siya doon mismo sa loob. No? Andito isang PNP na kasama natin, si ating PNP dito. Pinasok siya roon at nung palabas, sila, pinatabi na lang namin yung mga pulis so that they could get out. Okay? So, sabi niya, pinatabi daw nila. So, kasama siya doon sa sansan nila. Pero ang tanong, bakit walang camera, walang video, walang photo? Eto bida-bida din doon si Abalos. Tingnan nyo na lang yung pagkakahuli kay Alice Guo, di ba? May mga selfie pa siya doon. Talagang panay pa interview niya. Kitang-kita nyo na talagang kinukuha niya yung moment na yung credit kailangan nasa kanya. Nasa kanya yung effort, nasa kanya yung, kumbaga siya yung naging dahilan kaya nahuli. Parang ganun. Pero dito kay Kibuloy, ni picture,
ni video, wala silang maipakita na doon mismo talaga nahuli si Kibuloy sa loob ng compound. Kahit nga lang sa loob ng compound na lang, hindi na doon sa building na sinasabi niya, makapagpakita lang sila na nandun sa loob ng compound si Kibuloy, medyo matutuldukan na yung mga haka-haka na hindi nahuli, sumuko. So, pwede nilang panindigan na nahuli talaga si Kibuloy kung makakapagpakita sila ng video na lang siguro para mas matibay. Video na nandun mismo sa loob ng compound si Kibuloy. Kasi kung wala silang may papakita, lalabas sinungaling sila rito at pinaninindigan lang nila, ayaw nilang mapahiya na sumablay sila dun sa heartbeat dun sa ilalim ng lupa. Yun ang nangyari. Sabi ko nga, kwentong kutsero ito. Huwag tayo maniwala dyan. Sinabi naman ni Davao Region Police Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III na sa Bible School o ACQ College of Ministry sa loob ng KOJC compound natunton ang huling kinaroroonan ni Kibuloy. Sabado pa lamang, ikinasana ang final assault dito. Linggo ng umaga, pinalibutan ng ACQ College of Ministry ng 1,000 tauhan ng Tulad yan, sinasabi niya na pinalibutan daw yung isang ACQ building na yan. Pero, magtaka ka, may mga vlogger dyan, andyan yung SMNI sa loob ng compound. Pero bakit walang balita o wala silang nilabas na vlog na pinalibutan na yung isang building dahil nagbigay na raw sila ng ultimatum. Doon pa lang mag-iisip ka na di ba? Yung mga vlogger nasa ground na mismo, nandun na mismo nakabantay yan, dyan na natutulog. Dyan na kumbaga, ginawa na nilang apartel yung buong compound na yan. Same thing din, siyempre, yung mga pulis. Kaya na rin yung ginawa nila. Pero, wala kang makikitang video or photo na inaresto sa loob si Kibuloy. Kasi ako, bago ako nagbigay din ng reaksyon tungkol sa pag-surrender o pagsuko na yan, nag-search muna ako. Tumingin muna ako kung legit ba kasi mostly naririnig ko lang puro boses lang na surrender na raw. Puro ganun lang yung picture lang ni Kibuloy tsaka ni Atty. Torion. Walang any video or photo na nandun sa loob ng compound. Wala. Ang makikita mo lang picture, yung magkasama si Atty. Torion tsaka si Kibuloy. So picture lang talaga. As is wala na talaga. So medyo duda pa ako. So hindi ako makapag-react kasi baka baka gawa-gawa lang, mahirap naman, baka masunog tayo. Pero yun nga, nung na-confirm na natin na sumuko nga, unang video talaga, wala pang inilalabas. Kahit yung mga taga-SMNI, mga kapanalig nila, walang nilabas na video or photo na nagkaroon ng pagkahuli sa loob mismo ng compound. Kahit nga itong kapulisan natin, PNP, wala rin silang nilabas na video or photo. So, paano nilang patutunayan na nahuli nila? Pero, siyempre, sa kwento ng legal counsel, doon mas detalyado kung paano sumurrender. Kahit kay Pangulong Bongbong Marcos, sinabi naman niya na kinontak daw siya through AFP. Isinikay sa C-130. Pagmamayari ng AFP yun. So, hindi PNP ang nakahuli kung tutusin. Ang humuli, AFP. Pero dahil nga ang AFP wala namang kapangyarihan na mang-aresto, humingi sila ng coordination sa PNP para magkaroon ng proper procedure sa pag-aresto dahil sila lang naman pwedeng umaresto, PNP lang. So, ibang personnel ng PNP ang humuli humuli kasi nandun eh. So, walang alam si PNP Chief Marbel, walang alam itong si General Torre, yung PNP spokesperson, wala ring alam. So, lately na nila nalaman na, nandito na sa Metro Manila, saka lang nila nalaman na sumuko na pala si Pastor Kibuloy. Pero, kiniklaim pa rin nila yung credit na sa kanila o sila yung nakahuli. Kasi siyempre, pahiyang-pahiya sila eh. Di ba talagang matigas si General Torre na nasa ilalim ng lupa. Pinanindigan din ni Abalos, pinanindigan din ni PNP Chief Marbel.
Tapos malalaman pala nila, nandun na pala si Kibuloy, nasa Metro Manila na, sila nasa Davao pa rin. Special Action Force, SWAT at Regional Mobile Force Battalion para pasukin nang biglang makatanggap ang PNP ng surrender feelers. Alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So tumawag ang National Headquarters dahil high level ang nagiging feelers, ang negotiations. So sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. So yun, other set. Biro niya, alas 10 daw siya na una nakakuha na information. Tapos alauna na nila nakuha si Kibuloy. So, sa 3 oras na yon, so 10, 11, 12, o tama, 3 hours, imposibleng hindi man lang nakatunog din yung mga vloggers dyan, yung mga taga-SMNI. Di ba napaka-imposible? Tapos, siyempre, laging naka-on yung mga camera ng mga cellphone noon, ng mga, kung anong mga gadget meron sila. Pero, wala, ni isa sa kanila nakapanalig ng SMNI o ng KOJC ni Kibuloy. Walang may pakitang video na hinuli si Kibuloy doon mismo sa loob ng KOJC compound. Pero itong si General Torres, si Abalos, talagang matibay pa rin yung paninindigan nila na nahuli si Kibuloy para hindi lang sila mapalya. Of things transpired sa negotiations na. Dito na dumating ang C-130 na maglilipat kina Kibuloy. Ayan, tulad yan. Yan lang yung inilabas na photo kung saan kasama na ni Atty. Torion si Kibuloy. So, yan lang yung naging proof na hawak na or papunta na si Kibuloy para sumurrender. Kasi kung yan ay nahuli, dapat nandyan na si Abalos, nandyan na si Torre, nandyan na si Marbel. Siyempre, hindi papayag yun na wala sila sa picture. Doon nga lang kay Alex Guo, isipin nyo na lang yun kay Alex Guo. Nakapagpa-selfie na kagad sila. Sila mismo yung sumundo kay Alex Guo para maging bida-bida sila. So, may picture sila. Dito, wala sila sa picture. Kumbaga rito na outcast, tawag ba doon? Na outcast ba tawag doon? Basta yun, hindi sila nasama sa picture. So, ibig sabihin, kahit sila wala silang alam, pinaninindigan lang nila na nahuli para hindi sila magmukhang ang hirap magbitaw ng salita Sabi na lang natin na magmukhang kawawa o hindi naman pwede sabihin sinungaling pero yun na nga, basta pinaninindigan nila kasi talagang pahiyang-pahiya sila rito. Dahil bumutas pa sila ng lupa para lang hanapin si Kibuloy. Tapos sasabihin nila ngayon, nahuli raw si Kibuloy sa isang building. Diba? Doon pa lang medyo sablay na Base sa naging negosasyon at matagumpay na naisagawa ang prisoner transport. Sabi ni PNP Chief Police General Romel Marbil, noon pa man ay kampante na silang nasa KOJC compound lamang sina Kibuloy. Naging pahirapan sa operasyon. Diba? Talagang pinaninindigan nila nandun do si Kibuloy sa compound. Pero wala sila maipakitang picture or photo o video na nahuli nila si Kibuloy sa loob. Isa lang ang magiging tutuldok para mapahiya yung sinasabing sumuko raw si Kibuloy at naaresto nila kung makakapagpakita sila ng picture or video na bit-bit nila si Kibuloy, hawak ng PNP, nandun sila. Kahit siguro wala na yung tatlong musketeers na yan, yung tatlong itlog, kahit wala na sila doon sa picture. But, basta hawak mismo ng PNP, bit-bit ng PNP, yan ang magtutuldok na naaresto si Kibuloy at hindi sumuko. So, abangan natin kung may mga lalabas na picture or video na talagang bit-bit ng PNP itong si Kibuloy para hindi sila mapaya. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.